Tapos na dapat noong Marso pa pero inabutang ginagawa pa ang isang flood control project na ininspeksyon sa La Union. Substandard daw at tila palamuti lang ang mga tubo na imbis na nakabaon sa lupa, nakapatong lang. May report si Joseph Morong. This is a joke. Hindi natuwa sina DPWH Secretary Vince Dizon at Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa ininspeksyon dike at riprap sa Barangay Columbaya sa Bawang La Union. Ang mga tubo, imbes na nakabaon sa lupa, nakasabit lamang. At may igsi pa, 2 metro dapat pero isang talampakan lamang ang haba. Walang pipe eh. Hindi naman tagusan eh, peke lang yan eh. Para mapakita lang na meron pero hindi naman nakapatong lang. Ang mga bakal at tie wiring substandard din umano at ang ilang bahagi ng dike nasira na ng ulan. Base pa lang sa observation namin ni Mayor Benji, mukhang napaka-substandard nito. Insulto raw na hindi pa ito tapos at may mga trabahador pa. Gayang idineklarang completed noong Marso ang proyekto na inaward sa kumpanyang Silver Wolves sa halagang halos 180 million pesos. We're designating this area as a crime scene. Kaya kailangan talaga rito magkaroon tayo ng forensics. Sinusubukan pang makuna ng reaksyon ng Silver Wolves. Ang 500 meters na flood control project sa Barangay Anduya sa bayan ng Tubao, 50 million pesos ang pondo pero tinipid daw. Questionable nga yung technology na ginamit. No? Considering na nakita nyo naman sa ibang mga lugar, consistent na talagang buhos, di ba? Pero dito, parang stone masonry naman ang ginamit. Bakit hindi consistent yung one? Nagtataka kami bakit hindi consistent yung technology na ginagamit. Ang mga sinuring proyekto pinasuspende na ni Magalong na Special Advisor sa binuong Independent Commission for Infrastructure. Nagpulong ngayong araw ang komisyon sa pangunguna ni retired Justice Andres Reyes. Pina-freeze naman ng Court of Appeals ang 135 bank accounts at 27 insurance policies ng 26 na individual na inireklamo ng DPWH sa Ombudsman. Kasama ang kinadating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, dating OIC District Engineer Bryce Erickson Hernandez, dating Assistant District Engineer JP Mendoza, Construction Section Chief John Michael Ramos at 16 na iba pa. Hinarang na rin ang mga bank account ng mag-asawang Sara at Curly Discaya at Maria Roma Rimando ng St. Timothy Construction Corporation, Mark Alan Arevalo ng Wawaw Builders, Sally Santos ng Sims Construction Trading at Robert Imperio ng IM Construction Corporation. They will not allow the movement, transfer, deposit, withdrawal, and any or closing of these bank accounts that are covered by the freeze order. Meaning po, hindi talaga pwede na siyang galawin. Kung guilty ang hatol sa kanila sa mga reklamo, babawiin ang mga ari-arian ng mga sangkot. Wala pa silang pahayag kaugnay sa freeze order. Iniimbestigahan din ng Anti-Money Laundering Council ang posibleng money laundering scheme ng tinawag ni Senator Ping Lacson na BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Matatandang sinabi ni Lacson na posibleng nagsusugal ang BGC Boys para palabasing napanalunan sa kasino ang pera na kukubra sa mga proyekto kontra baha. Una nang inamin ni Alcantara at Hernandez na gumamit sila ng peke driver's license para makapagkasino. Ngayong araw, inireklamo sila ng LTO ng paggamit ng falsified documents. The first time that we are running after yung gumagamit ng lisensya. They're equally liable under the law. Bukod kina Alcantara at Hernandez, ihahabla rin ang iba pang umano'y BGC Boys. Kung mapapatunayan nagkasala, di higit sa 6 na taon ang parusang kulong at aabot sa 1 milyong piso ang multa. Iniimbestigahan na rin kung galing sa kasino ang mga peking driver's license. Sinusubukan pa naming hinga ng pahayag ang mga nabanggit na opisyal. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News.